Kamusta mga kalarong Pinoy at ka-PBA fans? Malapit na magsimula ang makasaysayang PBA Season 50 at lahat ng teams ay naghahanda para sa bagong laban. Pero sino nga ba ang tunay na lumakas sa off-season? Bilang isang sports analyst, gagawa tayo ng power ranking mula number 12 hanggang number 1 batay sa trades, rookies, free agency, at overall team chemistry. Simulan na natin. Ang ranking na ito ay hindi lang base sa pangalan ng players, kundi pati sa depth ng bench, balance ng roster, at potential sa playoffs. Kaya kahit nasa baba ang ibang teams, may rebuilding direction sila. At yung mga nasa itaas, sila ang mga tunay na title contenders. Let's break it down. Sa aking power ranking, nasa rank number 12 ang Terra Firma Jeep. Noong nakaraang season, may record silang 3 panalo at 30 talo, pinakamababa sa liga. At ngayong off-season, mas mabigat ang dagok na wala sina Terence Romeo, Stanley Pringle, at Jevy Gomez de Liano. Nakakuha sila ng promising rookie na si Gio Chiu bilang number 1 overall pick, pero nasa MPBL pa siya at hindi agad makakalaro. Ang kapalit lang ay mga bata at role players gaya ni Jerick Ahanmisi at Prince Rivero. Kaya masasabi natin, rebuilding mode ang Jeep. Future-oriented moves, pero ngayon, sila pa rin ang pinakamahinang team sa papel. Sa rank number 11, nandito ang NLEX Road Warriors. Ang narrative dito, stability over change. Hindi sila nag-trade ng star players at halos intact ang core na nagdala sa kanila hanggang playoffs dati. May rookie silang sina LJ Gonzalez at Arvin Gamboa, pero tulad ni Chiu, nasa MPBL pa sila. Ang advantage nila, meron silang veterans gaya ni Robert Bolick at Kevin Alas na kayang humila ng laro. Pero kumpara sa ibang teams na malakas ang off-season upgrades, medyo flat ang Lex. Playoff dark horse pero hindi contender. Nasa rank number 10 naman ang Barangay Ginebra. Alam kong magugulat ang iba, crowd favorite sila, pero sa analysis, medyo humina sila ngayong off-season. Malaking pagkawala sina Jamie Malonzo na lumipat sa Japan, at L.A. Tenorio na nag-transition bilang coach sa Magnolia. May Norbert Torres at rookie Sonny Estil silang nadagdag, pero hindi pa sapat para palitan ang nawalang firepower. Mabuti na lang, andyan pa rin si Scotty Thompson, Japeth Aguilar, at syempre Justin Brownlee para magdala ng never say die spirit. Kaya kahit nasa low end ng ranking ko, dangerous pa rin silang kalaban. Para sa akin, nasa rank number 9 ang San Miguel Beermen. Alam kong marami silang fans at perennial contender sila, pero kung off-season lang ang pag-uusapan, hindi sila gaano nagpalakas. Ang notable lang ay rookie Chris Miller, isang 32 years old shooter na pwedeng makatulong habang injured si CJ Perez. Pero dahil naroon pa rin si June Mar Fajardo at ang kanilang veteran core, hindi natin pwedeng i-discount ang championship experience nila. Kaya kahit hindi sila lumakas on paper, contender pa rin once healthy ang buong lineup. Sa rank number 8, nandyan ang Meralco Bolts. Malaking tulong ang pagbabalik ni Aline Maliksi mula injury. May draft steal din sila sa point guard na si Jason Brickman, kahit hindi pa makakalaro dahil nasa MPBL. At syempre, nandyan pa rin ang core nila, Chris Newsome, Cliff Hodge, at Chris Banchero. Hindi sila flashy, pero reliable playoff team sila. Ang problema, kulang pa rin sila ng superstar caliber player para maka-breakthrough sa finals. Kaya nasa mid-tier sila sa aking ranking. Sa rank number 7, may bagong pangalan pero bagong tapang, Titan Ultra, dating Northport. Malaki ang binago nila ngayong off-season. Meron silang energizer na si Calvin Abueva, young gun na si Joshua Monzon, at promising big man na si Cade Flores. Nadagdagan pa ng shooters at hustle players gaya ni Von Pesumal at Geo Ambuhot. Mas balanced ang lineup nila ngayon kumpara dati. Dark horse team ito, hindi title contender, pero pwedeng manggulat sa playoffs. Sa rank number 6, pumwesto ang Phoenix Fuel Masters. Ang strategy nila ay palakasin ang frontline. Kinuha nila sina Yusef Taha, Dave Ando, at rookie Will Gozum. Idagdag pa ang energy ni Richie Rivero at nandyan pa rin ang steady scores na sina Jason Perkins at Kai Balungay. Dati, medyo manipis ang bigs nila pero ngayon mas buo na ang lineup. Kaya mas mataas ang chance nilang makabalik sa playoff picture.
Pasok sa top 5 ang Magnolia Hotshots sa aking ranking. Busy sila ngayong off-season, kuha agad ng versatile score na si Jevy Gomez de Liano, dagdag bigman na si Rafi Verano, at leadership ni L.A. Tenorio bilang playing coach. Ang core nila ni Napo Lee, Yan Sangalang, at Mark Baroka ay matatag na, kaya ang bagong pieces ay dagdag firepower at veteran presence. Kung mag-click ang chemistry, finals contender ang Magnolia. Sa rank number 4, nandito ang Rain or Shine Elasto Painters. Ang biggest boost, Stanley Pringle joins their young core. Remember, itong young squad na sinagyan Mamuyak, Andre Karakut, at Santi Santillan ay nagpakitang gilas sa playoffs. Kulang sila sa big men kung ikukumpara sa mga malalakas na teams, pero ang energy at youth nila, dagdagan pa ng veteran clutch plays ni Pringle, makes them semifinal threat o baka finals kung suswertehin. Surprise entry sa rank number 3 ang Blackwater Bossing. Hindi sila title favorite, pero ang moves nila ngayong off-season ay sobrang solid. Dalf Panopio will give them legit playmaker. May shooter sila gaya ni Paul Zamar at Dave Morrell, at loaded ang guard rotation, Barry Field, Ilagan, Christian David. Mas balanse ang team ngayon kumpara dati. Playoff contender at pwedeng magpasabog ng upset. Sa rank number 2, halos intact pa rin ang TN tropang 5G, dagdag pa nila sina Gio Jalalon, Kevin Ferrer, at athletic forward Tyrus Hill. Napakalalim ng rotation, at syempre, andyan pa rin si Jason Castro, R.R. Pogoy, Calvin Oftana, Ray Nambatak, Kelly Williams, Poy Eram at import na si Rhonda Hollis Jefferson. Ang Nirente ay proven powerhouse at posibleng bumalik sa finals. The only reason bakit hindi sila number 1 sa ranking ko ay dahil mas malakas at mas balanced ang ginawa ng susunod na team. At ang aking rank number 1 ay walang iba kundi ang Converge Fiberxers. Sila ang pinakatinutukan ng off-season dahil sa dami ng malalaking moves. Juan Gomez de Liano bilang number 2 overall pick, kasama pa si Justin Baltazar, Justin Arana, Alex Stockton, at Shawnee Winston. Ang lineup nila ay parang may sariling Death 5 balanced sa offense at depensa. Sa lahat ng teams, sila ang may pinakamalaking leap at pinaka-promising na makapasok sa finals. Potential first title para sa Converge ngayong Season 50. So ayan mga ka-PBA, nakita natin ang power rankings ng 12 teams ngayong Season 50. Nasa baba ang mga rebuilding teams tulad ng Terra Firma, nasa gitna ang mga steady squads tulad ng Meralco at Titan Ultra, at nasa itaas ang mga tunay na contenders gaya ng TNT at Converge. Pero tandaan, basketball is unpredictable. Pwedeng magkamali ang predictions, pwedeng umangat ang underdog. Ang sigurado lang, ang Season 50 ay magiging makasaysayang chapter sa PBA. Maraming salamat mga kalarong Pinoy at kabasketball sa pagsama sa ating PBA Season 50 Power Rankings. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutuhan sa ating analysis. Kung gusto nyo pa ng mas marami pang updates, breakdowns, at sports talk, don't forget to like this video, share sa mga kapwa PBA fans, at mag-subscribe sa ating channel para updated kayo sa lahat ng action. Huwag din kalimutang mag-comment sa baba. Kita-kits tayo sa next breakdown, at syempre, Go PBA Season 50!